Oh, pandemic na kasi. Okay, so magandang umaga sa kanilang lahat. Paalala lang po, huwag tayong maging kampante sa paligid natin. Hindi ko alam pa po ang case ngayon dito sa Samal. Ano bang case sa Samal? Meron? Madagdagan? Wala. Pero huwag pa rin tayong magkampante kasi po talagang destructive po talaga yan, no? So, hindi ibig sabihin wala tayong sakit, pero pag dumapo sa katawan mo yan, ibig sabihin sa kamay mo na, sa braso, kumapit yan, yun na po yun. Okay? So, hindi ko alam gagawin sa inyo, baka ako parusahan dito dahil ano tayo? Ayan. Okay. Pero purihin ng Panginoon, ingatan tayo ng Diyos at isinip tayo ng power niya. Ang Holy Spirit ang siyang gumawa sa atin. So nakakatuwa dahil nanabik po tayo sa pagsamba. Ayan. Puro ako nakikita yun noon sa live streaming. Ngayon ay natutuwa tayo dahil meron ng mga participation, ginagawa tayo, inaayos. So purihin ng Panginoon. Okay. Sa ating pag-aaral, in follow-up doon sa ating pong mga diniscuss ng tatlong Sundays, ito naman ay God's Word as vaccine. Galing, no? For godly meditation. Right. So, yan yung ating pong tatalakayin. Okay. Basahin muna natin ang scripture, salita ng Panginoon. Okay, sabi po ng Bible, sabayan ninyo ko. Naway ang mga salita ko ay kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip, kasama ko sa tuwinay iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo, ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungay, higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama, ang hangad ko na masunod ang iyong sinalita, hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Last po. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Sa bigay mong mga utos, natamong ko'y karunungan. Kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. Last verse. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Okay, mag-pray po tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng Espiritu mo Santo. I-shield mo kami ng power against dito sa virus na destructive siya at nakamamatay. Panalangin po namin hanggang sa matapos po itong pandemic crisis na ito. Lord, hingi po namin kung loloobin po ninyo, wala pong magkakasakit sa mga pamilya, sa bawat isa sa amin. Hingi po namin ang tulong mo dahil napakahirap na ng buhay. Kailangan po namin kayo sa oras na ito. Salamat po at bigyan mo kami ng isang pusong sumasamba at nagmamahal sa salita mo. Bigyan mo kami ng kasiyahan, sambahin ka at mag-aral sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pinamagatan ko siya ng mayroong word doon ng vaccine, no? Kasi bilang mananampalataya ng Panginoon Kristo, na kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, of course, we believe na ang Panginoon ay siyang gumagawa sa ating buhay. Tama po ba? No? Mahal tayo ng Panginoon. And then, bilang follower ng Panginoon, sabi po dyan sa inyong nakita sa screen, sabi niya, as follower of our Jesus Christ, our goal is to be spiritually, emotionally,
morally, and mentally healthy in our Christian life. Isa-isahin ko yan. No? Kasi po, minsan hindi balance. Ang ginagawa ng iba, pag sumimba na ako, spiritual na ako. Okay. Para bang walang pinagkaiba. Halimbawa, nagkaroon ng gathering. Talagang sila ay, sabihin natin sa isang malakiang lugar, magandang lugar. Tapos nag-gather sila, nagsamba sa Panginoon. Okay. Talagang nagsisigawan sila at umiiyak. Okay. Pagkatapos silang gamitin yung lugar, napakadumi. So, nasaan po din yung tinatawag natin moral, di ba? Yan. Ganon din sa tahanan. Akala natin, spiritual tayo, pero pag ganon, emotionally, may mga galit-galit tayo sa mga ating mga kapatid, kamag-anak, hindi siya balance eh. Tama po ba? Kaya yung sasabi dito, spiritually, emotionally, morally, mentally healthy in our Christian life. So yun po yun. Hindi po pwedeng spiritual nag-aaral ng Biblia, pero paglabas natin, pagpasok natin sa ating mga pamilya, hindi tayo nabago. Ganun din. Yung ating pag-aralan the previous about doon sa tinatawag nating kamatayan, change ng ating buhay, ito yung gagawin natin. Habang tayo ay naghihintay nung sinasabing pagbabalik ng Panginoon, at ma-change yung ating pong katawan nito, glorified body, of course, kailangan natin magkaroon ng attention, focus doon sa kanyang Biblia. So, spiritually, emotionally, morally, mentally, dapat buo po yun. No? Ibig sabihin po doon, dapat balanse. No? Hindi na iiwan yung emotion, hindi rin na iiwan yung moral. No? May respeto pa rin tayo pagdating natin doon sa loob ng ating mga tahanan. No? So, maganda tayo rito spiritually, pero emotionally, morally, palpak. Hindi pwede. Ano po yun? Hindi pwede. Kasi nung kinaray tayo ng Panginoon, yan po eh. Diba? Balance po tayo. Kung makikita niyo yung picture dyan, merong wisdom, merong works, merong witness, warmth, talagang mainit, worship, then yung pinaka-foundation, tungtungan, papansinin niyo po dyan, Word of God, no? The Bible. So, healthy Christian. Diba? Kaya, yung testimony, yung ating titignan. Kaya, i-check po natin yung ating emotion. Nagalit ba tayo? May kaaway ba tayo? Mayroon ba tayong pinagdaramdam? Diba? Baka ginagamit natin ng Facebook para isuwalat natin yung ating emotion. So, kailangan po talagang balanse. Baka may mga issue pa tayo sa life natin, sa past, no? Na hindi nagamot. Tama po ba? Na hindi na-deal yung ating emotion, yung ating damdamin. Tama po ba? Pag hindi po na-deal yung ating emotion na yan, no? Naapektuhan yung ating spirituality. Yan. So, it should be balanced. No? Kaya minsan sabi mga tao, pag tayo mahawak ng Bible na nag-aaral ng Biblia, nagkamali lang tayo ng konti. Ano sasabihin yan? Ang sabi mo, born again ka. Ba't ganyan ka? Kapag sick mo magsalita. Mga word, di ba? Kasi saan nagmumula yun? Di ba yung emotion? Di ba? Yung damdamin. Okay. Susunod na slides. Yan po yan, no? Meron po tayong alam niyo po, meron tayong mga seminars about dyan, emotionally healthy discipleship. Yan. Yung dinidil dito, yung emotion, yung damdamin. Minsan tatanungin ka, magtatanong kayo. Sabihin mo sa akin kung ano yung mga nakarang buhay mo, ano yung mga naranasan mo. Diba, napahiya ka ba sa buhay mo? Diba? Kasi ang isang tao kapag napahiya, pagkatapos nag-lead yun sa hindi maganda, galit, dala-dala na niya yun. Kahit naglilingkod siya, minister siya, dala-dala niya. Kapag yung issue na yun, hindi po talaga nagamot, yung emotion, yung damdamin na yun, dala niya yun. Diba? Kaya nga sabi nga, diba? Forgetting all those things which are behind. Meron din po tayong stress management. Paano yan? Lalo pandemic ngayon, diba? Ayan. Sandamakmak na mga katuruan about sa stress management. Paano natin ma-handle yan? Yung situation na yan. Meron din pong anger management. Diba? Pag galit na galit ka ba, kumustahin mo sarili natin. Ako ba'y galit na galit, nagalit? Gaano ba yung temperature ko?
yung aking galit. So, kasama yung emotion. Di ba? Natatandaan niyo, nakukuha niyo po. Yung pong ibig sabihin dyan. Okay, susunod po na slides ay ano po. Ayan. Sabi dyan, dahil sa pandemic, crisis ngayon, tama, ang mga tao ay naghahanap ng tamang solusyon laban sa virus. Tamang vaccine. Tama? 8 months, magna 9 months na tayo. Yan. So mag-1 year na. Nag-start na actually ang pandemic na yan. Pumasok, I think, January. So mag-1 year na tayo. Ang sabi po sa prediction or sa kanilang pag-aaral, yun ay ano po, aabot ng 2 taon. Kung hindi tayo mahinga. Diba? So naghahanap. Yung Israel, lahat ng mga bansa, nag-invento. Maraming mga medical research na ginagawa tungkol sa physical upang lumakas yung ating katawan. Simple lang naman eh. Pumunta ka doon sa basic na tinuturo ng Bible, doon sa Genesis, diba? Yung herb, diba? Kapag ikaw ay ano po, balansin ng herb, ano po, ang katawan mo ay malakas. Pero sa spiritual, sabi doon, the Bible is the best vaccine for our spiritual health. Tama po ba? Yan yung pinaka-core. Yan yung pinaka-gitna. Without that, kung wala po yun, ano po, yan, talagang papasok ang stress. Diba? Babagsak tayo. Tingnan niyo po sabi sa Hebrews chapter 4. Basahin natin sabay-sabay. Ang sabi dyan. Ang sabi dyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng puso. Complete siya, di ba? Papansinin niyo po. Binanggit niya dyan, spiritually, emotionally, binanggit dyan. Di ba? Tumatagos. Di ba? Tatamaan talaga. Ibig sabihin, nagtatamaan, ibig sabihin, mag-heal. No? Papasok talaga kapag yan ay ninamnam. No? And I believe the power of the Holy Spirit ay ano po, gagawa at kikilos sa tao. Sabihin niyang siya ay bato, matigas. No, walang matigas sa Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, katulad na nabasa natin ngayon, na itanim na sa puso yan, ano po, hindi ako mag-change, ano po ang Holy Spirit ang gagawa. Ako ay nag-share lang at upang tayo tumibay at lumakas sa salita ng Diyos. Sa next slides po, sabi dyan, merong 3 bagay na ating tatalakayin. Una po, the 4th trait of a godly meditation. Ano ba yung description niya? No? Kapag tayo importante ba, hindi ko sinasabing, pag sinabing meditation, yung uupo ka tapos sasabihin, empty your mind. Mali po yun. No? Wala akong ganun tinuturo. The Bible says, fill your mind with the Word of God. Fill your mind with the power of the Holy Spirit. Fill your mind yung presence ng Panginoon sa Kristo. Meditation, ito yung nagkukulang sa ating panahon. Hindi nyo ba napansin nung pagpasok ng pandemic na yan, na busy na ang mga tao, na lockdown ng mga churches, wala na nagkukuhan, di ba? Hindi alam gagawin kasi first time lahat eh. Hindi lang naman yung bansa natin, lahat na po, karamihan ng mga bansa. Kung di man binabalita yan, ayaw ng presidente nilang ibalita yan sa bansa nila. Pero ano po nangyari? Na-lockdown at tapos natakot. Ano bang gagawin? Di ba? So, nawala yung word na meditation. Na hindi ka na munang maupo dyan, maupo tayo dyan, pagkatapos magmuni-muni tayo, alamin natin kung ano nangyayari. Ano ba to, Lord? Meron ba kayang bumuklat ng Bible? Lord, ano bang kasagutan mo? Hanggang kailan ba to? Tapos pumasok pa yung tinatawag nating mga sakuna, di ba? Disasters. Ano po dalawang bagyo ang pumasok. Pagkatapos ng bagyo, pumasok din ang lumindol pa. Diba? Grabe na, no? Talagang ginigising tayo. So the 4th trait of a godly meditation, sa next slide po, sabi doon sa Psalms 19 verse 14, pakibasa natin, naway ang mga salita ko at kaisipan sa niya, kalukuran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Yung sinabi po ni King David. Sa time na si King David, nakaranas din po siya ng kabigatan. Sa time na siya po ay nasukol na, ang hinanap niya kagad yung salita ng Diyos. No? Wala nang ibang magpapalakas sa buhay ng tao
ang salita ng Diyos. Kayo pong mga nanonood po dyan, no? Kung kayo may mga trouble, kung meron kayong kabigatan, no? The Bible, ang Bible po, ang siyang pong kasagutan, ang siyang magbibigay ng liwanag sa buhay natin. Merong ginagawa ang Bible. Sa next slide po, sabi dyan, una po, pag sinabing portrait, ito po yung pinaka-description niya. It is a process for our hearts. Ang sabi ng Bible doon sa binasa natin, meditation of my heart. Diba? So, importante talaga. Kung tingnan niyo yung picture dyan, merong picture siya ng ano yan. Ano ba yan? Cellphone yan, di ba? Yung bang cellphone, di ba dumaan sa proseso yan? Dumaan po yan sa proseso. Tama po? Yung bawat pyesa makikita nyo dyan, na nilagay po dyan, may ano yan, quality talaga. Tinignan po yan. Ibig sabihin, process it, tinignan, tapos hinang-hinang, chinek, di ba? Hanggang sa mabuo siya na cellphone. Di ba? Kaya nga, ang Christian ay may ginagawa. Kapag tayo dumadaan sa pandemic crisis, no, at kapag nakita natin ang salita ng Diyos, ano po, napapalakas tayo. Process. Hindi ka pwedeng maging Christian na isang click, Christian ka na. Pagtanggap mo kay Jesus, binago ka na. No? Pero wag natin gawing ano yan, license. Diba? Hindi lang ganun eh, di ba? So, ang point doon, yun ang maging movement mo na, force. No, ito na yung pasimula. No? Since ako'y tumanggap na kay Kristo, since anong gagawin ko? Kailangan ko na magkaroon ng proseso. Di ba po? Yan po yung ginagawa. Next slide po, ay sabi po dito, tingnan niyo po dyan, meron akong nilagay na picture dyan. Mapapansin niyo po yung una dyan, di ba? Bilang dito dyan, do or no muna, no. Bible knowledge and understanding is not, sinabi po dyan sa binasa natin, ito yung mga text niya, and then pumasok ang Holy Spirit, importante yun. Hindi lang pwede yung worship, aawit lang tayo, dapat nagkakaroon tayong sarili nating meditation, private, no? Sa atin, meron tayong private worship sa Panginoon, nagbulay-bulay. Yan po yan, Bible knowledge. Gaano tayo kalalim sa Bible? Nilagay na natin ang Bible sa cellphone. Di ba? Merong application. Pero binabasa ba natin? Yeah. Kaya alam nyo, mas maganda nga, katulad ng sinabi ni Pastor Jasper, na magkaroon tayo ng ganito. Kasi, dyan kasi, no, pwede naman yan, kapag hindi mo nadala yung Bible, pwede rin yung cellphone. Okay rin po yan. Pero mas maganda, naguguhitan mo siya. Nalalagyan mo siya yung mga note dito sa Bible. Yun ang napakaganda. So, importante po ang Bible knowledge and understanding. Susunod po siya, yun ang know. Nalaman mo na ang salita ng Diyos. Of course, may Holy Spirit pa rin. Ano po yan? Ano sinabi po dyan? Susunod. Diba? B. Mababago ka na. B. Paano tayo mababago kung ano po, nakadepende lamang tayo dun sa pagsamba. Kailangan kung talagang nagkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon Kristo, lalaliman po natin. Mababago tayo kung gagawa tayo ng action plan sa buhay natin. No? Ayan. Kaya minsan, pag nasasaway tayo ng mga ibang tao, nasasaktan tayo. Bakit? Kasi hindi siya na-process eh. Diba? Immature pa, mas bata pa dun sa pinakabata. Diba? Kung mag-react. Diba? Natapak, kinuhanan lang ng candy, nag-react na. Nabawasan lang ng barya yung kanyang pera, nag-away-away na, di ba? Ganun, napakasimpleng bagay. So yun po, di susunod sinabi dyan, so know, be, mababago, tapos ano po, do. Di ba? Living, sabi dyan, with God-given purpose. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi niya, created tayo sa isang purpose. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, nilikha tayo, meron isang layunin, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Huwag natin sasabihin na wala akong kwenta, ganito lang na pag-aralan. No. Meron tayong kwenta. Tignan niyo po, sino pong nilapitan ng Panginoong Diyos nung siya'y nanahon sa lupa? At nag-ministry na po siya ang Panginoon Kristo. Sino ka una-unahang nilapitan ng Panginoon? Yung bang mayayaman? Yung bang matatalino? Hindi. Ang mga nilapitan ng Panginoon, mga katulad natin. No? Hindi naman pwede sabihin patapon, hindi tayo patapon. Pangit word yun, di ba? Minsan parang sa tingin ng mga galanting mga tao, mga makapangyarihan, may pera, di ba? Ang tingin sa atin, mabababa, di ba? Ganun.
Pero sino talagang nilapitan ng Panginoon? Yung tao na ordinaryo lang mangingisda. Di ba? Tingnan nyo, nung siya gamitin ng Panginoon sa Kristo, nung baguhin siya ng Panginoon sa Kristo, si Apostol Pedro, nangaral po siya, he preached the gospel with power of the Holy Spirit. Ano po? Nabago yung mga tao. No? Hindi siya yung nagbago, kundi ang partner niya, yung Holy Spirit, at nagkaroon siya ng pakikipagniig sa salita ng Diyos. So, importante po yun sa time na tayo may pandemic na. It's about time. Umupo ka na muna. Tama na muna yung pag-iisip ng kabuhayan. No? Buhayin na muna natin yung ating spirito sa Panginoon. Yan po yan. Susunod na slides po, makikita nyo dyan, sabi niya, pangalawa pong point, sabi niya, yung ng tinatawag na portrait, it is a purification for our hearts. Pag nagbabasa tayo ng Bible, be acceptable in your sight. Do you remember nung bakit ibinigay ang law? Kaya ibinigay ang law upang makita natin na tayo makasalanan. Sinabi ng Bible. Sabi po dyan, meron akong binigay na meaning dyan. Ang meaning po ng purification, sabi niyan, is the removal of impure elements from something. Sabi doon, after purification, ano po nangyari? Water is safe to drink. Tama po, di ba? May mga water tayo, di ba? Ito, chinek ko nga yan, meron pang test. Blue. Pag nag-blue siya, ibig sabihin, safe. Di ba? Pag green siya o red, ako, maraming chemical niya. Huwag mong inumin yan, delikado. So, ganun din po. Some filters, sabi dyan, do a purification of the air to reduce allergens. No? Alam niyo, may mga invention na ngayon eh. May mga tinatawag tayo pag sa room. Hindi naman natin kayang bilhin yun. Para yung air mo raw, malinis. Kailangan itong gadget na ito. Hihigupin yan doon. Tama naman eh. Pinapakita talaga. Kasi mga lumilipad dyan eh. Ng mga bacteria. Ano sabi pa dyan? In some religions, sabi dyan, purification is the removal of sin. Yung ating kasalanan is another type of cleansing. Kaya when we read the Bible, kapag tayo nagbabasa ng Bible, na-experience natin yung cleansing. Na pag tayo dumadaan sa mga pagsubok, cleansing yan. And when we meditate the Word of God, ano po nangyari sa atin? Nagkakaroon po ng cleansing. Nagbibigay ng liwanag sa ating isipan. Next po sa ating yung verse sabi dyan sa 2 Corinthians 7:1, pakisamahan nga po ko. Basahin natin, basa. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay nito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Tingnan niyo po, dalawa. Binanggit dyan, physical, spirit, di ba? Yan. Pag ang spirit po, yung ating kaloob-looban na change siya, yung inner man, emotionally, di ba? Mentally, nalinis po yan, magre-reflect yun sa katawan mo. Halimbawa, dati, kung manamit tayo, parang bara-bara lang, di ba? Pero ikaw na yung Kristiyano, naging mukhang tao tayo. Tama ba? Dati parang hindi mukhang tao. Diba? Pero ikaw yung nabago yung inner man, yung pangloob, nababago, di ba? Ano nangyari? Nag-iiba ka na, nagdidesente ka na. Tama po ba? Nag-iiba na yung itsura ng mukha. Hindi ka na gumagaya sa world. Ginagaya mo kung ano yung nararapat nakakalugod sa Panginoon. Pangalawang points po, sa susunod na slides. So nakita natin yung portrait, yun po yung portrait. The preciousness of a godly meditation, yung desire. Kasi naman po importante, katulad yan, hindi naman namin kayo pinilit na pumunta rito. Sabi namin, kailangan may 35 na pa tayo rito. Kaya umabot tayo ng 35 lang. Di ba? Hindi naman kayo mapipigilan, di ba? Let the power of the Holy Spirit, overshadow us, shield us with His power, no? The preciousness of a godly meditation. Basahin natin yung scripture sa susunod na slides. Ano sinabi ni King David? Ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Grabe, no? Meron na po siyang crisis doon, ha? Ang salita ng Diyos ay para bang pagkain kapag pumunta sa handaan. Lalo kung crisis na, may nagyaya sa'yo. Anong unang mong kukunin na pagkain? Yung gusto mong pagkain. Tama ba? Tama? O. Kakainin mo, babalik ka pa. Sasabihin sa'yo na may, huwag kayong mahiya, babalik kayo, di ba? May balot pa, di ba? Pag alis mo. Tama?
Tama po ba? Oh. Di ba? Ganon tayo ka-desire sa pagkain. Di ba? How much more doon sa bandang kaliwa natin yung salita ng Diyos, sabi niya. Yung Bible, yung salita ng Diyos, yan yung magbibigay po ng lakas sa atin. Yan ang magbibigay po ng na upang tayo lumago sa ating Panginoon. Sa next slides po, sabi niya, it will renew our hearts, sabi doon. Babaguhin yung ating puso. I-reshape niya yan. No? Kaya kapag wala tayong personal contact, personal devotion sa ating Panginoon, nag-devotion tayo dun sa mga ibang mga krisis na dinadaan natin, ano mangyayari po sa atin? Mas stress po tayo. Nag-devotion tayo kung magkano na at paano babayaran ng mga utang. Di ba? Mabuti lang, sabi ng pinagkakautangan. O sige, meron kayong 60 days. Grabe, no? Wala nga, kahit ka dumating ang 60 days, wala akong may babayad. Paano ba yan? Diba? Na-stress tayo, di ba po? Oh. So, ang iba po ay nagkaroon po ng kaisipan, na-renew ang kanyang mind. Itong gagawin ko. Pandemic, dapat gumawa ako ng kaparanan. So, when we read the Bible of God, yung Word of God, kapag mineditate natin yan, in-intake natin yan sa heart natin, no? Spiritually, ano po yan? Mentally, morally, na binanggit ko po doon, makakatulong yan sa ating buhay. Sabi ni King David, sa Psalms 51, yan po. Ibasa natin. Ayan. Una, create in me a clean heart, O God. Sa bandang kanan, and renew right spirit within me. How can be renewed? Paano mababago yan? Kung hindi natin babasahin ang Bible. Tama? Kung wala tayong personal devotion, meron ba tayong time? Kung meron tayong time sa Facebook, sa mga friends natin, di ba? Kailangan mag-set din po tayong time. Next slide po sa niya, sabi niya po doon sa meaning niya, it is a process of shading the old outer covering, sabi niya, and putting on the new. This takes place in the spirit of your minds. Ayan. As we come to know Him, our minds, yung isipan natin are renewed in accordance to that knowledge of Him. Lahat ng mura ni Ramon Revilla, lalabas sa'yo. Lalabas, di ba? Sa sobrang galit kasi wala eh. Hindi siya kasi na-restore. Pero when we heard the Word of God sa heart, sa buhay natin, ano po mangyari? Basahin natin yung Psalms 190, nandiyan rin po. 190, 100, 101. Sabi niyan, I understand more than the ancients, sabi doon, because I keep your precepts. Bible yan. Precepts mean yung law. I have restrained. Tignan yung word yan, restrain my feet from evil ways. Sabi niya, from every evil way. That I may keep your word. Sinabi ni King David. Diba? Restrain. Diba? Napapaamo mo na. Naku, ito, mali ito. Diba? Yun eh.
Kaya sabi ko, kapag ikaw ay nagagalit, think 10 times. 10 times. Yeah. Tapos subukan mo na. Inhale. Exhale. Huwag mugahan yung katabi mo. Baka magkaroon ng corona yan. Diba? Ganun, di ba? Inhale. Kaya makala mo na. Ayan. Ayan. Lahat tayo yan affected. Kaya kailangan natin ang anger management. Gusto niyo ba yan? Bibili ako ng maraming plato. Pag galit ka, ayan. Gawin natin itong pader to dahil gagawin na yung yung chapel, no? Kaya doon sa likod, doon ka magbabato. Di ba? Yung walang nakakita sa'yo, ibuhos mo na yung kayong emotion. Di ba? Pagkatapos mo na ibuhos, tatay ko nga no, ako'y nag-aaral counseling. Mayroong galit. Pastor na ako Tingnan niyo, sabi ko niya, hindi spiritual lang. So sa counseling, mentoring, sabi niya, sulat mo lahat yung nararamdaman mo. Yun, sinulat ko. Nilagay ko sa leadingan. Sabi ko, tatay, tapos na to. Naiyak ako dun sa tatay ko sa punto. Tapos na, tatay. Aanin mo pa ang sulat kung patay na yung kakausapin mo. Pero actually, nakausap ko na siya. Yun. So, meron pa tayong ganyan. They will not restore yung spiritual life kung meron po. Meron tayong bit na issue sa ating pong damdamin. Forget it! Kalimutan natin yan. Gagamitin lang ng diablo yan. No? Sisirain lang ang buhay natin para ibagsak tayo. Diba? Yan sabi nun. Diyan po sa next slide, yung word na restore, na binanggit po dyan, binigyan ko siya ng meaning, restore us to bring back, to or put back something to a former or original state, sabi niya po doon. Yung ganito po, no? So, paano siya i-bring back kung kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. No? Importante po ang salita ng Diyos. Next slide sa John. Third po, pangwakas, the pleasures of a godly meditation. Yung delight. Pag sinabing delight, bang kasayahan. Ito yung aking kasayahan. Wala na akong hahanapin yung salita ng Diyos. So next slide, sabi niya sa Psalms 119 verse 47, pakibasa natin, I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Yung kasayahan, no? Yung lagi mong hinahanap ang Bible, salita ng Diyos. Paano ba sisimulan yung pag-aaral? Kung ikaw ay bagong mananampalataya, kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, I suggest you can begin sa Book of John. 21 chapters lang yan. 21 days, tapos mo na agad dyan. Kasi it focus doon sa life kay Jesus Christ. No? Pag natapos mo yan, sabihin mo, text mo sa akin, Pastor, natapos mo na yung Book of John. Ano mo susunod ko? Ayun. Hanggang sa mag-practice ka. May mga verses tayo dyan, may mga chapters tayo dyan, may mga Bible na maiksi lang, Philemon. Pag binasa mo yan, walang 30 minutes, tapos mo agad ng Philemon. The Book of Jude na ating po natalakay, na binigay ko po sa inyo po yan, di ba? Ang dami po na makapag-strengthen ng ating buhay. Then next slide po sa verse, sabi yan, pakibasa natin ulit. How sweet are thy words unto my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Through thy precepts, I get understanding, therefore, I hate every false way. Diba? Ganun, no? Yung word yan, how sweet. Diba? Kaya nga, I believe itong pandemic, ay bitter siya sa paningin. Pero when you read the Bible, the Word of God, nabasa natin sa salita ng Diyos, nagiging sweet siya. Ay, meron palang purpose sa Panginoon. So, tapusin natin. So, it will, ano mangyayari po? No? Ano mangyayari? It will enlarge our view of God. Malalaman natin kung sino yung Diyos na yan. Di ba? Ikaw ba naman kapag nanligaw ka at niligawan ka, hindi ba alamin muna yung taong lumigaw sa'yo o liligawan mo? Di ba? Kinindalan ka lang, kayo na. Kindad ka lang kayo, tapos na. Okay na tayo, di ba? Okay na, ha? Okay. Oh. Hindi mo muna kinilala. Di ba? Dapat ganun. Ako nga gumapang pa ako. Pahirap 6 years. Di ba? Ganun di ba? So, ganun po Kilala ba natin yung liligawan mo o
naliligaw sa iyo. Diba? Kasi pag nag-aaral tayo ng Bible, ano po, lumalawak. Nag-enlarge itong Diyos na to. Diba? Kaya pag tulog mo, O Diyos, napakabuti mo, makapangyarihan ka, creator ka ng universe na ito, ikaw lang ang pag-asa namin na enlarge. Di ba po? Nakikilala mo kung sino siya. Tingnan natin yung word ni Aidan Wilson Tauser, sabi niya. Ang sabi niya, a low view of God is the cause of 100 lesser evils. But a high view of God, sabi niya, is the solution to 10,000 temporal problems. Ano? Temporal problems lang ba ito? Di ba? Tama ba? Okay. So, temporal problem lang ba ito nangyayari? Yes, temporal po ito. Matatapos din ba ito pandemic? Yes. Matatapos din po ang pandemic. Diba? Pangalawa po, ano mangyayari po? No? It will encourage us to love God. Tama? Loving God is knowing God. Tama? Yan eh. Naalala ko tuloy yung kasi noong panahon doon, wala pa kami cellphone. Diba? Puro letter talaga. Letter, sulat. Diba? Umabot nga yung letter namin. Ganyan kakapal isang ba? Diba? Kaso sabi, limutin na natin yan. Total, tayo naman na. Diba? Tatabi namin yun eh. Gagawin namin sana. Diba? Ganun, diba? Kapag mahal mo isang tao na po, iti-text mo siya. Nagalit man siya sa'yo, ano po, iti-text mo pa rin siya. Dahil ba? Kahit walang binigay sa'yo yung inaasam mo magbibigay ng regalo, iti-text mo pa rin siya. Diba? Dahil mahal mo siya. So, ganun po. Next slide mo sabi dyan, sa verse na yan, sabi niya, sa Psalms 119 verse 127, pasahin natin, therefore I love thy commandments above gold. No? Yea, above fine gold. So, be committed, loving God's word. Yun naman po commitment. Diba? Kung gaano tayo commit doon sa ating appointment, dahil hanap buhay yun, dahil pag-aaral yun, may module ako. Diba? Kailangan kong mag-graduate. Kailangan kong matapos. Kailangan kong ipursige ang business ito. Ganun din po sa ating life. Diba? Meron tayong commitment. No? Then last po, it will, ano po mangyari? It will energize our faith to God. Strong faith to God, sabi niya in God, key to your miracles. Tama? Kasi wala na pong ibang paraan. Naloko-loko na, nasira na ulo yung mga tao, yung mga presidente, yung mga leaders, paano gagamutin ang pandemic na ito? Marami nagsabi, uminom ka raw ng gin, hindi gin ha? Uminom ka raw ng coconut, no? Virgin coconut oil. Ayan. Kung ano no? Uminom ka rin ng vitamin Z. Kailangan yan. So, ang daming, di ba? Ang daming mga research. Pero, who knows? Sino pwede makapagbigay? Our faith. Pananampalataya. Strong faith in God, key to your miracles. Tama ba? Amen? Diba? Okay. Yan. Sa last verse, basahin natin. Ang sabi dyan, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. Grabe. Yan si King David. Diba? Mawala na lahat. Basta salita ng Diyos, hindi mawawala sa buhay ko. Tama po ba? In response sa atin, pawakas sa conclusion. Sabi yan, when you, walang region, walang word, kulang eh. When you read the Bible, pakilagay na ano ko lang. When you read the Bible, do you take time to think about what it says, sabi doon? And how God wants you to apply it to your life. Meron ba tayong time to think? Hindi paspasan. Isang verse. Diba? Ano bang verse na yan? Like example, bigyan ko ng example, mag-end tayo. Matthew 11:28. Buksan nyo, hindi ko na po nilagay dyan eh. So, sample lang, meditation. Bigyan ko ng sample. Some verse lang. Parang, hindi parang. Ito ay lakas. Tingnan nyo Matthew 11:28. Buksan nyo sa cellphone nyo, wala kayong software o hardbound pay. Ano sabi niyan? Sa King James sabi niya, come unto me, all ye that labor
and are heavy laden, and I will give you rest. Sino ba nagsabi nito? Come? May invitation siya. Sino kinakausap? Ako ba o lahat? Ako lang. Kasi kapag ikaw nagbabasa, di ba? May burden ba ako? Opo, Panginoon, sulat mo. Sulat mo ang burden. Ang sabi niya, ang ganda, di ba? Ano result kapag lumapit tayo sa Diyos? I will give you rest. Hindi po RIP, kapayapaan. Wow! O di nagkaroon ka ng meditation. Wow, praise the Lord! Taas ko ng Panginoon. O di nagkaroon ng strength. Tama ko ba? One verse na, magbasa ng Bible, di ba? O one chapter, galing. Okay. Susunod na question. If not, sabi niya, what excuses are you using? Yung ba mga dahilan? Kasi Lord, pandemic, wala akong business. Yung ba yun? Tama ba yun? Small excuse ko yun, di ba? And then yung susunod, what changes can you make today? Ano ba mga pagbabago that will facilitate meditation on God's Word? Anong gagawin mo ngayong commitment? Anong gagawin natin? Pag-uwi natin ng bahay, yes, spiritually, nandito tayo. O ano yung gagawin natin na action plan? Okay, last question, number 2. How has the Scripture encouraged, strengthened, guided, or convicted you when you taken time to read and pray about it? Meron bang encouragement? Sa mga binasa natin kanina, sa pinakita ko sa inyo, na-encourage ba tayo? Na-enlighten ba tayo? Nung ganyan palang Bible. Okay, yan po. Then, yung susunod na question. And what other benefits of meditation have you experienced? Kapag ikaw ay nagme-meditate, uupo ka dyan, sandali, diba? Bigyan mo lang ng 15 minutes, o whatever, kung ilang minuto, ang Panginoon, ano bang naranasan mo kapag tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Yes, may pandemic. Yes, may crisis po tayo dinadaanan. Hindi po yun magiging rason upang ang salita ng Diyos ay kalimutan natin. Ang salita ng Diyos ay lakas sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay kasagutan sa mga iniisip nating kabigatan sa ating buhay. Tama mo ba? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni King David. Siya po'y dumaan din po ng iba't ibang krisis ng kanyang buhay. Pero hindi niya nakalimutan ang salita mo. Dito po, malalaman namin ang katotohanan patungkol sa Diyos. Maraming salamat at minulat mo kami, encourage mo kami. Panginoon, pinadalayan ko po ang mga anak mo ito. Tulungan mo po sila na lagi mo silang kausapin. Nabigyan po nila ng panahon ang pag-aaral ng Biblia. Kayo na pong bahala ang Banal na Espiritu. Ang siyang magpatuloy na kikilos sa bawat sa amin. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat magsabi ng Amen.